Magandang araw po sa inyong lahat. Itako nyo na lang po ako sa pangalang Nene. At ito ang hindi ko makakalimutang karanasan nung ako'y nag-aaral pa lang sa aming probinsya. Alas 5 pa lang na madaling araw ay kumigising na ako at naghahain ng aming almusal para makatulong sa aking magulang na maaga rin umaalis para umakyat sa bukid at magsaka. Naiiwan kaming dalawa ng aking bunsong kapatid na babae na itago na lang natin sa pangalang Ana, na nooy grade 4 pa lang at ako na may grade 6 sa mga panahon na yun. Sabay kaming pumapasok sa paaralan at sinusundo ko rin siya sa pag-uwi. Isang araw, habang sinusundo ko siya sa kanilang room, ay napansin ko na nakatingin lang siya sa bintana na para bang natutulala. Habang kami ay naglalakad pa pauwi, wala pa rin siyang kibo. Agad ko siyang tinanong kung may problema ba o baka naman may nag-aaway sa kanya sa school. Kaya tahimik siya. Agad naman siyang nagsabi, Wala ate, meron kasing bata na nasa labas ng aking room na kinakausap ako kanina kung pwede daw po makipagkaibigan. Sabi ko naman sa kanya, buti yun at meron kang bagong kaibigan. Kaklase mo ba? Agad siyang sumagot, Hindi ate, nakatira daw siya sa puno at gusto niya daw akong yayain kasi madami daw dong pagkain at madaming books. bigla akong kinilabutan at pag-asan ang aking mga balahibo. Binaliwala ko ito dahil sa pag-aakala ko na nagbibiro lang ang kaklase niya. At kinabukasan, pagkagising ko, nagulat ako nang makita ko siyang nakaupo sa kama at nakatingin sa bintana na may nakakatakot na ngiti. Agad ko siyang tinawag at paglingon niya sa akin, agad niya akong tinignan ng masakit at biglang nawala ng malay. Agad akong sumigaw at kumaripas ng takbo papalabas ng aming kwarto. Nung makita ako ni inay, agad siyang pumunta ng kwarto upang buhatin si Ana at dalhin sa ospital. Nung makarating kami sa ospital, hindi makita ng doktor kung ano ang sakit niya at agad din kaming pinalabas. Nung makarating kami sa aming bahay, ay agad namin napansin na balisa si Ana at nanilisik ang kanyang mga mata. Agad nagpasya si inay na dalhin sa albularyo. Dali-dali namang pinaandar ni itay ang kanyang tricycle. Habang kami ay naglalakbay papuntang albularyo at habang nagmamaneho ang aking ama ay agad itong huminto. Ang aming sasakyan na tila ba pinipigilan kami makarating sa bahay ng albularyo. Kaya nagpasya ang aking ina at ama na iwan na lang ang aming sinasakyan at itakbo na lang si Ana dahil medyo malapit lang naman ang bahay ng albularyo. At nang makarating kami, napansin ng albularyo na may kasama daw kaming lalaking anino na nakatayo sa likuran ni Ana. Biglang nawala si Ana at nanlisik ang kanyang mga mata. Sabi ng albularyo, sobrang tahimik daw ni Ana kaya nagustuhan siya ng engkanto na nakatira sa puno na tapat ng bintana ng kanilang classroom. Agad naman sinabi ng albularyo na hindi pwedeng kunin ang bata sapagkat ito ay may pamilya. Agad naman tinanong kung anong gusto niyang kapalit upang tigilan na si Ana. Agad naman itong sumagot at nakasalukuyang nasa loob ng katawan ni Ana. Gusto ko ang batang ito dahil kamukha siya ng aking anak na namatay nung pinutol nila ang puno ng aming tinitirahan. Siya ang magiging kapalit sa pagkawala niya. Dahil ito rin ang gustong makalaro ng aking anak na lalaki. Agad kong naalala ang kwento ni Ana na may batang gustong makipaglaro sa kanya na nakatira ito sa puno. Agad naman kaming natakot sapagkat nanlilisik ang mga mata ni Ana at parang malalagutan ito ng hininga. Magulugol sa iyak si inay at nakiusap siya sa engkanto. Parang awa mo, magkaiba man ang ating katayuan, ngunit pareho tayong magulang na hindi kayang mawala ang ating mga anak. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong kunin ang anak ko. Hindi ko kakayanin. Gagawin ko ang lahat. Tutulungan kitang humanap ng bagong matitirahan na wala nang gagambala sa iyo. Ibalik mo lang ang anak ko. Agad namang sumagot ang albularyo. Bibigay kami ng kasunduan na mangangako na magtatanim ng bagong puno upang palipat kayo ng tirahan na wala namang gagambala sa inyo ng anak mo.
at sa kalaunan nakipagsunduan ang engkanto sa amin. Sige, pumapayag ako. Ilipat niyo kami ng matitirahan sa lugar na walang gagambala sa amin ng aking anak at lilisanin ko ang batang ito na kailanman hindi ko guguluhin kapag kayo ay sumunod sa pinangako. Maya-maya, agad nawala ang nakakatakot na boses sa katawan ni Ana at unti-unting bumabalik sa dati. Na magising si Ana, agad itong nagulat dahil sa malakas na hagulgol ng inay. Kitang-kita mo sa kanyang katawan na pagod. Biglang niyakap ni inay at wala na itong masabing salita sa sobrang saya. Nang makauwi kami sa aming bahay, kwento namin sa kanya at hindi siya makapaniwala na nangyari iyon sa kanya. Kinabukasan, bumalik kami sa paaralan at nagbigay ng alay. At kasama ng albularyo, tumupad kami sa aming kasunduan na magtatanim kami ng bagong puno na malayo sa tao na hindi nila magagambala kailanman.